kapulutan! Mga kapulutan, ang iluluto namin ngayon ay pulutan cooking idea style pork ribs. So meron tayo ditong pork ribs mga kapulutan. Ang gagawin ko dyan, lalagyan ko lang ng mamaya na to, paminta. Paminta una-una. Paminta una-una. Oo. Mekos-mekos. Oo. Mekos pang. Buksan mo. Ang pangalawa. Yan. Yan. Yural. Tama na. So, kailangan lang naman apawan lang siya konti. Tapos, lagyan mo ng asin. Dagdag uga. Yan. Dagdagan mo pa konti. Kay matamis yung royal. Okay. Ito lang. Punto lang. So, baban lang muna natin to ng mga 2 oras mga kapulutan dito sa royal at asin na may paminta. At kung napapansin nyo dito sa gilid ko sa unahan ko pala mga kapulutan, andito na yung ginawa nating corn beef na nasa corning process pa lang siya. So, eto na yung itsura niya ng corn beef natin. Yan, eto. Kung napapansin nyo, mamula-mula na. Yan o. Ang ating karne. Carne. Mamula-mula na Ang ating karne. carne. Yan, mamula-mula na siya. So, hindi ko na matandaan kung kailan pa to. Pero, tingin ko, hindi pa siya umabot ng 10 araw. Siguro, gagawin na natin to at ipapakita natin yung pickling naman na side ng pagluluto. Ito is, nasa corning stage pa lang tayo. Curing stage, tapos corning. Kaya nga tinawag na corn beef yun dahil kinorn natin siya. Tapos, after noon, pickling na tayo. Pwede na tayong mamulutan. Siguro mga December 1, December 2, December 3. Ano? Makakatikim na tayo yan. So, tatakpan na muna natin to. Balik sa fridge yan. At eto muna ang antayin natin na mga 2 oras. Meron na akong nakalimutan mga kapulutan. Kailangan ko palang maglagay ng sesame oil. Mekos-mekos ulit. Mekos-mekos na yan, insan. Mas mabango. Dahil walang tao dito ngayon, tatatlo lang kami. Kaya konti lang yung yung tamang-tama lang na mauubos namin. Kasi minsan nakadami kaming niluluto. Madami ding tao kasi sa likod. Pero ngayon, eto, control para sa 3 tao, 2. So yan. Tsaka muna. Sa pagkatapos ng 2 oras mga kapulutan, magpiprepare lang muna ako ng all-purpose flour. Lalagyan ko lang yan ng konting baking powder. Halo-halo ko lang. So, babalikan ko kayo mga kapulutan pagka nahalo ko na. So, at this point mga kapulutan, tapos ko na siyang gawin. Tapos ko nang ihalo. Ang gagawin ko na ay ilalagay itong mga ribs natin. Gaganyanin ko lang. Tapos dito sa gilid is stay put lang siya. Yan. Stay put lang siya dyan. Yan. At gawin natin yan sa lahat. Yan. Yan. Ganyan lang. Stay put ka lang dyan. Stay put ka lang dyan. Kung nandito kayo sa gilid ko mga kapulutan, maaamoy yung aroma ng sesame oil. Talagang alam nyo naman yan, napakatindi ng amoy talaga yan. Ito pwede nyo gawin tong panghanda, nga lang masyadong matrabaho sa mga may birthday kung gusto nyo magkaroon ng masarap na pulutan para sa inyong mga kaibigan. Pwede nyo gayahin tong ganitong style. Hindi kayo magsisisi sa kinalabasan nito. So, baliktarin ko lang dito
kasi meron pa yan dito sa kabila. Yan, ganyan lang. See, meron dito. At tapos na tayo. Yan na. Magprito na tayo mga kapulutan sa hindi masyadong mayat ang ating mantika. Para hindi po siya masunog. Kunin natin mga kapulutan. Hapkok pa lang yan ha. Hapkok pa lang yan mga kapulutan. Tapos natin paghapok ng mga kapulutan, ibuhas natin to dito sa ating tubig. Ano yan? Yung pinaglagaan? Oo, yung pinilagaan din. Ito mga kapulutan, yung pinagbabara natin kanina, ito yung nilagay natin dito na may tubig. Siyempre, para yung usok niyan mamaya, umanon ganun dun sa ating ini-steam. Pagka may ano pa yan, may amoy pa yan. Mga kapulutan, ito na yung nahapkok natin at kumukulo na rin yung ating steamer doon. So, ang gagawin ko, dito sa nahapkok na ito, susukat lang ako ng konting toyo at i-drizzle ko lang sila. Konti lang. Kasi mamaya yan mga kapulutan, mapapansin nyo na magtutubig yung ibaba niyan. Magtutubig siya, so kailangan nating lasahan ng konting toyo yung magiging tubig niya mamaya. Painit. Okay ito mga kapulutan. $45 minutes natin tong in-steam mga kapulutan. Ayan, pwede na yan. Yes, kainan na naman. Yan. Style ko ito, master. Ito talaga lagi ko itong tulay yung kanin sa aking pinggan. Ang ganda ng kanin ah. Ayan. Bagong harvest eh. Oh. O, sige na. Ay. Hulog pa. Hingi. Sarap ng timpla mga kapulutan. Kakang may sabaw ba yan? Nga. Nagtatanong sa comment, bakit daw hinihigop mo yung kanin? Wala namang sabaw. Ano? Sagutin mo sa kanila. Mga kapulutan, ba't ginahigop ko daw yung pagkain ko? Panguya ko palang talagang sarap. Kaya nga, sarap ba? Sarap mang ano. Kaya mo hinihigop ang kanin dahil sa pagnguya mo sarap. Pag nguya ko, kamasan ko talaga nga sarap talaga para mabilis malunok. Yung pag ko, mabilis. So ibig sabihin, hindi mo inunguya, lunok na. Dalawang beses lang. Dalawang beses lang. Sa akin. Lalo na yung maganda yung palagi talaga may sabaw. Mabilis talaga yung malunok mo. Parang uulan na. Ang lakas ng Kasi wala talagang makikitang araw, tapos ang lakas ng hangin. Hindi na kaya ako nakapanood ng balita. Hindi ko alam kung may bagyo.
Pero yung, pwede nyo gawin pala ito mga kapulutan sa Adidas. Manok. Masarap to. Parang dim sum style pero wala lang siyang saucing wine. Oh, masarap lang. Super lambot. 45 minutes siyang in-steam. Pinirito namin ng cook lang para tumaba lang yung ang purpose lang kasi nung tumaba yung all-purpose flour na nilagyan kasi namin ng baking powder para umalsa. Hindi natin kailangan na makrispy siya. I-steam kasi. So, yun ang ginawa natin. Para may pagkahawig sa Chinese style. Pero local na ingredients ng Pilipino ang ginamit. Pulutan talaga. Yung mild lang yung lasa. Hindi mo halos mararamdaman yung alat. May mararamdaman kang tamis konti kahit walang asukal na nilagay. Tapos yung aroma ng sesame oil. Ang konting alat niya, konting alat na halos nga hindi naman nangyari, nanggaling dun sa toyo na in-sprinkle lang. Hindi yung parang buhos talaga na parang mag-aadobo ka. Yung konti lang na paglagay. Yung parang magkaroon lang ng kulay. Di ba, bay? Oo nga. Ay ka pa. Madami pa. Oh. Ito sa akin. Ha? Hmm. Huwag lumawak lang ko siya. Tama nga naman si Bay Timot, may kanya-kanyang style tayo sa pagkain mga kapulutan. Depende sa nakasanayan nyo kung saan kayo sanay. Alam nyo kasi yung mga nagsiset lang naman ng standard party sa pagkain ay yung mga social at mga feeling social. Maraming salamat niyo mga kapulutan. Sana po hindi kayo magsawa sa Pulutang Kuko Diaz. Subscribe, mag-share. Ang una-una sa mga customer ko dyan sa Nabas, si Mark at si Inday Gamay. Ang tawag Inday Gamay, Inday Liit. Kaya maraming salamat sa inyo sa paghingi sa aking sticker. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo.